translation by William Edwards. The Season of the Cross and Resurrection on FEBC Radio. Ito ang espesyal na pagtatanghal ng mga himpilan ng FEBC Radio TV sa pag-alala sa pinakadakilang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Sa pangwakas mga kapatid, at sa lahat nating mga kababayan, nais kong tawagin ang isa sa ating mga convener sa tipan na ito. Okay? Ang dating naging commissioner ng PACC. Okay? Ang aking, hindi naman kita anak eh. Hindi, pero napakalapit sa puso ko ito. Pastor ito, Brother Greco Belhica. Magandang araw po, Senator Greg, Sec Mike, Colonel Red, Congressman. Sa akin mga kasamahan, General Kita, Yusek Doy, sa lahat po ng mga kapatid at leader, at syempre sa minamahal po nating Bishop, para ako na hong ikalawang ama, Bishop Abante, Ruben Abante. Si Tito Ruben po, as I normally call him, matagal na ho kaming magkasama, matagal na sila magkaibigan ng papa ko, kaibigan din siya ng kapatid ko. Pero for myself, as I count it, tumibay aming pagkasama 2013 nung labanan namin ng PDAF at atin kasama si Kuya Doy, ang DAP, at nanalo po tayo sa isang landmark case. And from 2013 to 2024, 11 years. Palagay ko po kami ni Bishop Ruben Lacuya Doy habang buhay na magiging magkatuwang at magkaibigan. At ngayon, dumako tayo sa panahon ng ating bayan na ganito, kami na naman po ang nagtawagan. Para humabilis ang aking paliwanag, sisimulan ko po noong January 28 na tayong lahat ay naging, ito po pakikita natin, ay na-witness natin po yung sabayang rally sa Davao at sa Maynila. Rally na pinangunahan ng Maisog sa Davao, matapang, the bold, at rally na pinangunahan naman ng ating kasalukuyang Pangulo. Nag-monitor po ako at nagulat po ako sa narinig ko, pero mas nagulat po ako sa sagot dahil hindi ko inaasahan. Nung makita ko po yon, sabi ko, hindi tama ito. Magulo ang papasukan natin ito. Away. At ang ating bayan from then on, sana, hanggang sa susunod na eleksyon na ho ang pag-uusapan. Wala na mag-uusap tungkol sa seguridad, sa ekonomiya, siraan na lang po ng siraan, at ang mga politiko po natin ay mabibisi na lang, kakaisip kung paano ikikwel yung kalaban, paano sisirain ang kalaban, at wala na hong mag-uusap, wala nang oras para pag-usapan ng seguridad, ang ekonomiya, ang taong bayan. Naawa po ako sa ating mga anak, sa kabataan, sa ating bayan. Na aking panalangin, baka pwede namang mag-usap ng maayos. So antimano po, right after that, tumawag na po kaagad ako kay Senator Bong. Sabi ko, boss, para ko na pong kapatid si Bong, si Senator Bong. Sabi ko, bro, mag-organize kami ng prayer gathering tsaka tipanan. Pwede bang pangunahan ni Pangulong Duterte at tsaka ni Pangulong Bongbong? Sabi niya, boss, maganda yan ang isip mo, sasabihin ko agad. Sabi ko, sige. Kinabukasan po, umaga-umaga, tawag sa akin si kapatid natin, Senator Bong. Sabi niya, boss, okay, payag si PRD. Yun po kagad ang unang hudyat ng himala na kinuha ko, dahil sa pagkakaalam ho natin ng imahe ni PRD, he is not someone who is quick to pray.
So para po siya pumayag, sabi ko, himala yan. So pagkatapos po nun, tinawagan ko na po kaagad ang grupo natin. Sila Kuya Doy, sila Bishop Ruben, sila General Kita. Yung partido namin, tinawagan ko na kaagad. Usap tayo. Mag-organize tayo ng prayer gathering at tipanan at pangungunahan ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Bong. Paano gagawin natin? Tapos po, mamaya-maya, after several days, nakakita ko na po ang video ni Senator Honasan. Pilipino ako, Pilipino tayo. Tinawagan ko po kagad si Tito Greg. Tito Greg, sabi niya, sige, mag-usap tayo. Kinuwento niya sa akin ng pakay. It's an executive session between the senior statesmen. Sabi ko, maganda po yan. Baka yung prayer gathering ay maging tulay para makapag-usap ng maayos. After that po, from January 28, 1 week later, sinimula na po namin gawin yung sulat. February 6, naisip pa ho namin ang sulat sa Malacanang at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Formal na petition. Pwede niyo ho bang pangunahan ng isang interfaith prayer gathering na sincero po, hindi ho yung banatan. Pero sincero ang prayer gathering na may pagpapakumbabang paglapit sa Diyos at pagkakataong makapag-usap ng maayos tungkol sa issues ng national concern. Sabi ko, sa loob-loob ko lang po, hindi na ho mahalaga kung you want to stay enemies politically. Basta yung issue ng bayan, mapag-usapan nyo ng maayos. 2 days later, ito na po, siguro umikot na ho yung February 6, February 7, nag-press con na po kami. Na Bishop Ruben, nila Kuya Doy, ni Yusek Doy, na General Kita, ng aking ama po. At inilatag na po namin ang aming petisyon sa Pangulo. On the side of the President, nilapitan ko po ang ating Executive Secretary, mga kaibigan ko sa kabinete, pati ho si First Lady, pinadalan ko ng kopya. Pero wala akong nag-respond. Dahil during that time, takot ho lahat, kumontra sa takot pa lahat. And it was only the President, former President Rodrigo Duterte, who was brave enough to probably say things na many people feel in that level. However, doing it in the way that only he can do. But all the government has to do is to address it. Pero dapat nag-usap na maayos. Nilatag po namin, sabi ni Senator Bong sa akin, bro, gusto ko yan. Magkaisa na lang para mapagserbisyo sa tao. So nilapitan ko rin po, hindi ko naman ho personal na kaibigan ito, mas bata sa akin to, si Congressman Sandro. Pinahanap ko ang cellphone number ni Congressman Sandro, nakuha ko po. Hindi ko siya kilala, hindi niya ako kilala, we may know each other by name, but we're not friends. He's way younger than I am. Para siguro yung tingin sa akin nun, yung tingin sa akin ni Tito Greg. Pero sabi ko sa kanya, kung we see you as a fair young man, and we wrote this letter to your father, had it received in his office, ang pakiusap lang namin, baka pwede mong paabot lang sa kanya yung mensahe. After I sent that in the morning, in the afternoon, he replied to me, yes sir, I'll bring the kinausap ko rin yung mga kaibigan ko, mga congressman, pare pakikausap naman si Kong Sandro, baka pwedeng siya na magdala nito sa tatay niya. I know it was very sensitive kasi yung palitan ng salita was very personal. Bottom line, sabi ni Congressman Sandro sa akin, sir, the message has been received. Again, a miracle. So we proceeded with the press conference February 7 at doon po namin nilatag yung ating petisyon na manalangin po tayo, magsama po tayo at mag-usap po ng maayos sa ANA. At gaya ng sinabi ni Senator Gringo Honasan,
baka ho pwede kayo mag-usap-usap ng maayos tungkol sa bayan. Fast forward po after 1 week, so ito po ang ating hiningi na tayo ay manalangin, that the rule of law be honored. So gawin lang natin ang tama. Hindi na yung hiwalay na kami, hindi na yung ikuku kita, hindi na yung people power ka namin, at ICC naman kita. Kasi pag kayo naman pinag-usapan, wala naman pag-uusapan tungkol sa bayan. Pag-usapan na lang natin ano bang gusto ng tao. Ang dami raw korupsyon. Totoo man o hindi, pero ang dami naririnig, paki-address po. Kahirapan, yung PI daw na binili, paki-address. Hindi raw ho ikaw ang nasusunod sa Malacanang, paki-address. These things na kailangan pag-usapan po ng maayos. But under and within the bounds of law. And then of course, righteousness and justice. 2 days later ho, tinetext na po ako ng mga kasamahan ko dati sa PDP. Sabi ko, Greg, anong ginagawa mo? Bakit mo pinagbabati? Hihina ang oposisyon yan. Nagulat po ako sa text sa akin dahil sabi ko, kasi ang utak nyo politika, yung utak ko bayan eh. Sabi ko, gawin yung gusto nyo. Gawin ko yung gusto namin. Sabi nila sa akin, Greg, you cannot stay in the middle. You cannot be in between. You have to choose sides. Sabi ko, I've chosen my side. This is my side. I choose to do what is right. Do what you want to do. Ito ang gagawin po namin. Ang hirap po pala ng peacemaker, mas maraming kalaban. Kasi yung kakampi mo nun, makakalaban mo. Yung kalaban mo, hindi ka naman kakampihan nun. So dumadami ang kalaban. Dahil nung lumabas po ang ating press conference, kalahati ho ata ng mga nagagalit na hinahimasmasan. Pwede nung pala mag-ayos dahil, or pwede nung pala mag-usap dahil pumayag ang Pangulong Duterte. Which is good. So up to that point and up to this point, ang susunod pong himala na nakita ko, hindi na ho natin sila naririnig na magbanatang personal recently. We don't know. Because as we are doing this prayer gathering today, and I'd like to thank Bishop Ruben for leading and teaching us today how to really do a prayer gathering for the nation. Palasalamatan po natin ang Panginoon. Habang ginagawa po natin to, meron pong isa sa Cebu ngayon na ginagawa rin pong isang prayer gathering na hindi ho ganito, mas medyo wild. I don't know what it will come out. I've been monitoring. Pero sa ngayon ho, hanggang ngayon, wala, ito po yung sulat na ipinadala natin sa dalawang Pangulo, isang dating Pangulo, isang nakaupo. Tapos ito na po ang mga nangyaring kasunod after the press conference. Meron na pong mga iba't iba hong gathering na nagsimula February 12, yung One God, One Mission. Napansin ko lang po nung lumabas tayo ng isang prayer gathering, ang dami na hong nag-convert sa prayer na din sila. Pero parang tinatakpan lang yung rally ng prayer. So konti-konti po na dadala natin sila sa tama. Tapos ang gobyerno naglunsad din po ng kanilang sariling pagtitipon, koalisyon laban hindi ko sa kay Senator Risa Ontiveros naman yun. Tapos yung isa po sa NICA naman, yung panalangin para sa bayan. Tapos ngayon mayroong prayer rally ho ng Maisog, yung galing Davao, pumunta ng Cebu, papunta na ho rito sa Maynila, yung same group. Katapos po no, last week we saw the video, si Senator Honasan, si Secretary Mike at si ating minamahal na Bishop ay nagkaroon ng meeting na binidyo ni Bishop yung meeting at nakita po natin ang kanilang pagkakaisa na gawin ang prayer gathering na ito. At pagkatapos po noon, nakita natin, at ngayon po, ang grupo ni Senator Honasan, ni Secretary Mike, na nananawagan ng executive session, pag-uusap ng maayos, at ang grupo natin ay kasama-sama na. At ngayon nananalangin. At kasabay din po nito, kanina umaga, doon po naman sa aming anibersaryo, sa aming simbahan, ay nagkaroon na, isiningit na rin po sa aming programa ang panalangin sa bayan. So,
naririto na po tayo ngayon. Ang akin pong assignment from the bishop is to talk about the covenant to pray. I asked the bishop to lead the covenant to pray because he is in that stature to lead the nation to pray. But more than just praying, we as Christians know that our God is a covenant-making God. Therefore, we ought to be covenant-making people. At ang bayan na nakikipagtipan po sa Diyos, pinagpapala po ng Diyos yan. Dahil sa pagtitipan po, merong kagad pagpapakumbaba at paglapit, kaya ng panalangin, at kinikilala mo kagad na ang Diyos ay mas mataas sa iyo at mas mataas sa bayan. At ikaw ay magpapasakop sa Kanya para sundin ang Kanyang kalooban, ang Kanyang batas sa bayan, para ikaw naman ay Kanyang pagpapalain. Yan po ang tipanan na ibinibigay ng Diyos sa Kanyang salita sa bayan. Ang tipanan po sa bayan, una po, tipanan po para pong agreement yan. However, it is a holy agreement. Ang isang kontrata po, pag pinirmahan natin dalawa, tao sa tao, pinipirmahan natin yan para pag nagtalusira yung kabila, meron tayong protection, meron tayong habol, sisingilin, kakasuhan. Subalit pong tipanan ng isang banal na agreement dahil ito ay ginagawa kasama ng Diyos. Sino mang magtalusira sa tipanan na yan, kamatayan po ang kapalit. Ito po ang inoffer na tipanan ng Diyos through Moses sa bayan ng Israel. The Ten Commandments was not given for the salvation of man, but for to be guides to kings, presidents, and rulers how to govern nations. Huwag kayong umurahan, huwag kayong magpapatayan. Ako lang ang Diyos nyo, ako lang sambahin nyo itong mga batas ko. At pag sinunod po yan ng bayan, pagpapalain ko kayo. Yun po ang ating inaalay ngayon sa ating mga leader na makipagtipan sa Diyos. Dahil pag ang leader po ang nakipagtipan sa Diyos, iba ang dating po nun sa Diyos. Pag ang leader nakipagtipan sa Diyos, buong bayan pagpapalain ng Diyos. Pag ang leader ayaw makipagtipan sa Diyos, buong bayan susumpa rin po ng Diyos. Yun po ang aking inaalay, itinatawag na gawin ng ating mga leader. Kaya po ang Pangulong Duterte, ang Pangulong Marcos, tayo ngayon nananalangin, pero maniwala po kayo sa hindi, iba pa rin ang dating sa Diyos pagka si Pangulong Marcos ang nanalangin para sa kanyang bayan. Yun po ang pinanalangin natin ngayon. Yun po ang isa sa ipanalangin natin ng Diyos kumilos sa puso ni President Bongbong Marcos. Bigyan siya ng lakas ng loob at takot sa Diyos na lumapit, manalangin, humingi ng gabay at makipag-usap ng maayos sa kanyang mga nasasakupan. At garantisado ko po, malaki ang mawawalang problema sa Pilipinas at pagpapalain po tayo ng Diyos. Yan po ang isang tipanan na amin pong niyayaya sa inyo na kami ay samahan. Na ipanalangin natin ang pagkilos ng Diyos at ang reception ng ating mga leader sa panawagang ito ng Panginoon Diyos para po tayo ay pagpalain. Yan po ang aming inilalakad, pinananalangin, inilalapit sa Panginoon Diyos dahil wala na hong mas mataas sa kanilang dalawang presidente na po yan. Diyos na lang ang mataas dyan. Sino po kami, sino po tayo para pigilan ang dalawang higanting itong nag-aaway? Hindi po namin kaya yon. Maliban na sila ay sumuko, magpakumbaba sa Diyos, doon lang po magkakaroon ng kaayusan. So, yan po ang aking lamang paliliwanag, Bishop. Marami pong salamat at salamat sa inyong panalangin. Okay. Thank you, Greg. So magbubuo po tayo ng tipanan. Tipan ng mga taong dumadalangin. At dyan tayo magsisimula. Hindi ito tipan para iusad ang isang kung ano na political na bagay. Kundi ito'y tipanan, naghahanap tayo na makikipagtipan ng mga tao na ang commitment ay ipanalangin ang ating bansang Pilipinas
ang ating pamahalaan at ang ating mamamayan. Amen? Oh, yan ang para sa lahat. Okay, with that, no, ay tayo dadako na sa ating closing at nais kong tawagin muna si Pastor Ferdinand Bong Escala. Aming Amang nasa langit, aming Amang banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa prayer gathering na ito na sinimulan ng aming bishop kasama po ang iba pang mga kaibigan namin na naglilingkod din po sa inyo at naglilingkod sa aming bayan. At ngayon po ay inaamin namin ang aming mga kakulangan. Inaamin namin ang aming mga kahinaan kahit ang aming mga kasalanan. At naniniwala kami, Ama, na kayo lamang po ang kasagutan sa lahat ng aming minimithi sa aming bayan. Magmula sa aming Pangulo, sa ikalawang Pangulo, hanggang sa legislatura, sa judiciary, at kahit sa mga maliliit na unit ng aming government. Naniniwala po kami ng buong puso na kaya mong hawakan ang puso ng mga namumuno sa amin. Kaya isang malaking pagpapasalamat na kami ay ginather mo ngayon upang idulog sa inyo ang aming mahal na bansa. At ang pagpapala mo po, Panginoon, ang siyang hinihiling namin sa bayang ito, at ang pagbabago ng puso sa pamamagitan ng katotohanan ng inyong salita at ni Kristo Jesus. Ama, gayon din po, lalong-lalo na kaming mga lighthouse churches sa buong Pilipinas, ay kilusin mo po upang kami ay magkaroon ng magandang pag-aambag sa aming bayan sa pamamagitan ng pag-abot sa mga kabataan, sa iba't ibang sangay ng gobyerno, at kahit sa mga pinuno ng aming bayan. Dinadalangin po namin na tulungan mo kami at armasan mo kami ng katotohanan ng inyong salita upang kami ay tumulong din sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaunlaran ng aming bansa. Pagpalain mo po, Ama, ang aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay at dinadalangin namin na ang ganitong klase ng mga gathering ay magpatuloy at gayon din ang aming pagsasalo-saluhan ay kayo po ang magpala nito. Ito ang aming dinadalangin, Ama, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. And with that, nagtatapos na po ang ating panawagan sa panalangin para sa bansang Pilipinas, pamahalaan at mamamayan. Ang commitment natin, manalangin. God bless you all. Bye-bye. Patuloy sa ika-75 taong pagsasahimpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYBS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay.
sa FEBC Radio. Narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang araw, ngayon po ay Marso 28, 2024, Huwebes Santo. At para sa natatanging pagsahimpapawid ng FEBC Network News ngayong Semana Santa, ito si Heidi Bernardo Sampang para sa FEBC Radio TV. Habang ginugunita natin ang dakilang sakripisyo ni Jesus para sa sanlibutan sa loob ng kalahating oras, samahan niyo po kami ni Bishop Pio Tica para sa isang makabuluhang pagtalakay patungkol sa mga bagay na dapat nating ihingi ng tawad sa Diyos bilang isang bansa. Ngunit bago po natin makasama si Bishop Pio, narito muna ang mga napapanahong balita para sa araw na ito. Habang nagsapa rin ang mga biyahero ngayong Holy Week, nagbigay ng listahan ang Land Transportation Office para sa ligtas na paglalakbay. Kabilang umano sa mga dapat tandaan bukod sa pagpapa-oil change at tune-up ay ang pagtiyak na nasa kondisyon ang gagamiting sasakyan. Kasama sa mga dapat na i-check ay ang baterya at ang gulong, pribado man o pampublikong sasakyan. Paalala rin ng LTO sundin ng speed limit at don't text and drive. Ang paggamit umano ng cellphone habang nagmamaneho ay isang paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Importante din ayon sa LTO na nakatuon lamang ang atensyon ng driver sa daan at iwasan ang masyadong pakikipagkwentuhan para maging alerto sa anumang kaganapan. Ipinapayo din na huwag magmaneho kapag puyat at magpahinga sa kalagitnaan ng biyahe kung nakakaramdam ng pagod at antok, lalo na sa mga nasa long drive. Maghanda rin ng emergency kit sa sasakyan na may lamang pang first aid, flashlight, biskwit, tubig at kumot. Samantala, inulit ng Department of Health ang panawagan nito sa publiko na gawing makabuluhan at ligtas ang paggunita sa Semana Santa 2024. Ngayong panahon ng pagpepenitensya, hinimok ng DOH ang mga namamanata na magpabakuna kontra tetano at tiyakin na malinis ang mga gagamitin sa ganitong aktibidad. Hindi rin umano dapat na sumabak sa kahit anong klase ng pag-aayuno dahil dapat munang tansyahin kung kaya ito ng katawan. Dahil uso rin ang bisita iglesia, importante umano na magbaon ng malinis na inuming tubig at mabisa pa rin panlaban sa init ng panahon ang payong at pamaypay. Pinayo rin ng DOH ang paggamit ng sunblock para makaiwas sa sunburn at pinaiiwas din ito ang mga mamamayan sa pagbibilad kapag sobrang init gaya ng tanghaling tapat. Para naman sa mga mas piniling magstay at home ngayong Holy Week, hinihikayat ng Health Department ang mga ito na kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, magpahinga at gamitin ang panahong ito para magbulay-bulay. Sa iba pang balita, muling nagpaalala ang pambansang pulisya sa publiko na mag-ingat sa pagpo-post ng mga larawan ng pagbabakasyon sa ibang lugar ngayong Holy Week. Ito ay para hindi umano magkaroon ng ideya ang mga masasamang loob na makasalisi sa mga bahay na naiwang walang tao. Payo ng PNP sa publiko, huwag nang mag-post ng real-time photos sa social media. Ayon pa sa kapulisan, nagre-research din ang mga magnanakaw sa target nilang bahay at kung alam nito ang inyong itsura at pangalan ay pwede nilang timingan ang panloloob habang nasa malayo ang may-ari ng bahay. Nabatid na ang kanilang theft, robbery at aksidente sa daan sa mga pangkaraniwang usong krimen tuwing Semana Santa. Tiniyak naman ng PNP na marami silang tauhan na nakadeploy upang bantayan ang seguridad ng taong bayan ngayong holidays. Samantala, pinatitiyak din ang mga kinaukulan sa publiko, lalo na sa mga bakasyonista na walang takaw sunog sa mga iiwang bahay ngayong Kwaresma. Pinaalalahanan ng mga otoridad ang taong bayan na tiyaking naka-unplug ang lahat ng appliance bago ilak ang buong bahay.
Mainam din umanong i-double check ang koneksyon ng kuryente, tubig at maging ng LPG o kalan. Samantala, patuloy din ang reminder ng pambansang pulisya na huwag nang magsuot ng mga mamahaling alahas o magdala ng malalaking halaga ng pera kapag magbabiyahe. Makabubuti din umano na iwasan ang mga isolated na lugar kapag magwi-withdraw ng pera sa ATM. Yan po ang ating mga balita ngayong Huwebes Santo, hatid ng inyong FEBC Network News. At sa pagpapatuloy po ng ating espesyal na programa ngayong Semana Santa, dalangin ko po na ito ay magsilbing paalala sa atin na kailangan natin ng isang tagapagligtas mula po sa ating mga kasalanan para hindi tayo mauwi sa walang hanggang kaparusahan. Kasama na rin dito ang paghingi natin ng tawad sa Diyos para sa mga kasalanan ng ating bayan. Gaya po ng nakasaad sa Lucas 23:34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ay sesentrohan po natin ngayong araw ang mga bagay na dapat nating ihingi ng tawad sa Diyos bilang isang bansa. Kasama po natin ngayon via Zoom si Bishop Pio Tica ng Malabon International Baptist Church. Magandang araw po, Bishop Pio. Magandang araw sa iyo, Sister Heidi. Maraming salamat sa pagkakataong ito. So, Bishop Pio, sa inyo pong palagay at sa mga pangyayari po ngayon sa ating bansa, sa mga nababalitaan po natin dito sa Pilipinas, ano-ano po ba sa palagay po ninyo yung mga bagay na hindi po nagbibigay lugod sa ating Diyos na nagagawa po natin dito sa Pilipinas? Napakarami Ako ay 80 anyos na ako. Parang 79 lang. But anyway, pangalawa, hindi lang yun, kundi 60 years old, 60 years na ako nasa full-time ministry of pastoring churches and pioneering churches. At nakita ko yung tinanong mo, yung malaking problema natin. At actually, naglista ako ng ilan. Mm-hmm. At hindi ito talagang eksaktong, ito na nga, pero kulang ito. Pero for the sake of time, nakita ko dyan yung masamang gawain, katulad ng mga sugalan, droga, paglasing, pag-iinuman, paglasing, immoralidad, pagnanakaw, at yung bang tinatawag nating idolatry. Yung mga idolatry ito, hindi lang yung mga rebulto, kundi the idolatry of yourself, yung nakasentro sa tinatawag na anthropocentric ang mga tao, masyadong sentro sa kanilang sarili. Halos ito ay may pagsamba na. At ang isa pang nakita kong malaking pagkakasala ay yung rejection of the Word of God, the rejection of God's leadership. Meron tayong mga paraan ng panguna mula sa pinakababa, maging sa church, a rejection of church leadership. At ang isa pa dito nakita ko na hindi kinakaluguran ng Panginoon ay yung bang, ito sa mga mananampalataya, yung bang nalilimutan natin ang pagbabasa ng Bible. Utos yan sa Joshua chapter 1 verse 8 hanggang 10. Diba? And then Psalms chapter 1 chapter 1 to 6, that you have to meditate on the word of the Lord every day, daily. Pero nakikita natin, miski sa loob ng church, nakikita ng Panginoon, mga tao, mga young people or so, hindi lang mga young people, bubuksan ng kanilang Bible, kunyari Bible yung binabasa nila, pero tuloy-tuloy sa mga FB pages or whatever na babasahin nila. Wala na yung kanilang pakikinig sa salita ng Diyos. At ito yung nasa loob ng church. Mm-hmm. Nakikita ng Panginoon. Yun, I believe na hindi natutuwa ang Panginoon sa ganun. So, the neglect of the Word of God, the neglect of family altars. O konti na ang nagpipray talaga ng mga pamilyang sama-samang nananalangin. At ito'y kahit mga mananampalataya ay hindi nakakatupad dito. At sa atin yung halimbawa binanggit ko mga kasalanan, what can you expect? They are children of the devil, di ba? Habang sila anak ng diablo, hindi mulat ang kanilang mata. Ephesians chapter 2 verse 1 at saka verse 5, they're dead in trespasses and in sin. Romans 3:10, there's none righteous, no not one. Romans 3:23, they are sinners. So, what can you expect? Sa isang hindi pa anak ng Diyos, ang gagawin niyan ay gawain ng kanyang ama. Ang pinakamalaking quote-unquote nakabigo ng Diyos,
yung kalamigang nasa mga churches, mga local congregations, Christian churches. There are spirit of coldness, spirit of laziness. We're so busy of many things, but not in the things of God. Nakakalungkot yun. Siguro marami pang iba, but yun ang aking obserbasyon. Oo. Bilang isang bayan po, Bishop Pio, meron po ba kayong mga napuna na mga panukala or mga panukalang batas or mga batas na po natin dito sa Pilipinas na masasabi po nating tao lang ang nasunod or nasusunod at taliwas po ito sa kagustuhan at kalooban ng Diyos? Banggitin ko na muna yung magandang mga batas na ginawa sa Pilipinas. Sa akin lalakbay sa ibang mga bansa rin naman, wala sila, sa mga bansang ito, lalo sa Amerika, na dating it's the place where our Christianity began, and then sa Europe, makikita mo, no, wala na yung spirituality sa mga ito. So wala yung batas na katulad natin, di ba? Meron tayo National Bible Month, di ba? National Bible Month. Could you imagine for the whole month binabasa ang Bible sa lahat ng department ng government, at ito ay anong nangyayari? At hindi lang yung maraming mga activities. Number 2, lately itong nagkaroon ng tinatawag na National Baptist Day. Sa itong baptism is generic, hindi lang yung mga baptized by denominations. National Baptist Day na pinagdiriwang every second Thursday of January. Pero tinatawag tayo National Bible Day, yung last Monday ng January. So in other words, ito yung nagkakasama-sama. At napakagandang pagkakataon natin. Andiyan ang mga chaplaincies natin. So, ang ating bansa ay bukas na bukas ito. Pero sa ating mga batas, sa akin, nakikita mo kumpleto na ang batas natin eh. Kung babasahan natin ating constitution, ito lang aking obserbasyon. No? Pinipilit ng mga tao na baguhin yung tinatawag na economic provisions ng ating constitution. Pero ang hindi nila minamatahan sana, yung problema ng Kamag-anak Incorporated. Di ba? Political dynasty. Political dynasty sa ganyan. Ito ang isa sa ugat ng corruption sa atin, kahit baguhin mo yung economic, at siyempre kahit constitution baguhin mo na, hanggang nandiyan ang political dynasty. No? Hindi mapapatay ng ating bansa. Ilang porsyento meron tayong congressman na magkakamag-anak, meron tayo sa mayor and so forth, sa Senate, gano'n din. So, masama ba yun? Kung minsan, kung titingnan natin, meron din namang mga dynasties na talagang maganda. Hindi ko naman isa-isa, talagang sunod-sunod, ginagawa nila ang tama. Pero siguro, in the scale of 10, ay magkakaroon ng grade siguro na 5 doon. So, gano'n, no? So, kung babaguhin sakali, at sana nga ituloy nila yung batas na baguhin ng dynasty na ito parang gumawa ng ganyan si Chief Justice sino yun? Dating Chief Justice natin. Talagang kanyang binigyan na din itong problema ng dynasty. Pero mangyayari ba yan? Sa observation natin, imposible sapagkat sila ang gagawa ng batas eh. Sila ang nandun sa filosofiya yun, so hindi mababago batas. At sa aking sinasabi, hanggang ang Panginoon na hindi mag-intervene, palagay ko sa lahat ng magagandang ginawa ng Panginoon sa atin, pag hindi sila makikinig, hindi tayo aang sa kahirapan. Sabi mo sa 80 anyos na ako, na ako'y magising siguro tayo kung merong 4th grade, tayo nasa hindi tayo sa wala man lang tayo sa second Naiwanan na tayo ng maraming bansa sa Asia at sa Far East. So, anong gagawin natin dito? Siguro, honest to goodness, ang ating mga lawmakers ay gawa ng isang batas talagang hindi lang yung economic changes. They change on the structure na. Kailangan ipagbawalan ng konti yung mga Kamag-anak Incorporated. Ang iba naman yung kaibigan ko, they're doing good. But
Okay. Sa inyo din pong pananaw, Bishop Pio, gaano po kahalaga ang pagkakaroon po natin ng mga leader na may banal na pagkatakot sa Diyos? Pero paano rin po kung hindi po sila ehemplo ng isang tunay na paglilingkod? Maganda yung tanong mo yun, dalawang front. Una, yung mga hindi kalugod-lugod. Ako na nagpapasalamat ako sapagkat medyo close tayo sa mga local government leaders dito sa Malabon, sa iba-ibang mga lugar. At ang sabi sa akin ng isang mayor, alam mo yun, pastor, kaming mga mayor, konti talaga ang talagang nalalagay sa posisyon na mahal talaga yung bansa. Yung mayor na yun talagang inayos yung kanilang bayan. Pero sabi niya, halimbawa Vika, nagpagawa ka ng ganitong kalsada at palagay mo sa kalsadang yan ay 1 million talagang actual cost. Nagiging 2 million yan sapagkat merong tinatawag na SOP kay mayor, SOP kay congressman, SOP pa sa kapitan komisan, SOP sa misa sa gobernador. In other words mo ito yung kung man titignan talaga meron ng mga ganon. So, anong gagawin natin doon? Kung ganon ang ating leader, ay talagang walang mangyayari sa bansa natin. Sabi nga nung isa, 40% daw ng ating national budget ay nasa corruption. Kung malaking pera yun. Kung totoo yun. Pero ang nakita ko rin diyan, Ate Heidi, ang nakita ko rin diyan, yung corruption na gagaling sa bahay Diba? Ang mga anak natin, sige, huwag ka na mag-ino, ito, bibigyan mo ng gusto. Para bang, kumbaga sa nilalagyan natin, kahit na mali. Diba? Ibibigay natin kahit mali. O para lang matahimik ka, anong gusto mo? Bili mo ako ng cellphone. So mga 3 years old, 4 years old, may hawak ng cellphone yan. At natutuwa sila, nalilibing sila, ang nagtuturo sa bata, hindi ang magulang, kundi yun mismong mga cellphone kung ano mang nandun. Masama ba yun? Palagay use it with moderation Marunong naman ang mga parents ganon. At it's always, ang Panginoon kasi, nag-design siya ng 3 institusyon lang ang kanya itinayo sa lupa. Number one is family. Genesis chapter 1, chapter 2, si Adan at Eva. And then nagbigay siya ng mga prescriptions and rules and regulations sa isang mahusay na pamilya. Sa Psalms 127, except the Lord build the house, the laborer will labor in vain. So kahit anong gawin mo, pag yung mga prescriptions ng Panginoon na nandyan, sinuway mo, walang mangyayari sa'yo. Gano'n nga nangyayari ngayon. Ang pangalawa, nung panahon ng Noah, pagkatapos ng flood, nagtayo siya human government. Si Noah, binigay ang ibang patakaran sa Genesis chapter 6, 7, and 8. That's the establishment of human government. So ito, nababoy din ng mga government all over the world. Diba? And then ang pangatlo ay church. So makita ng Panginoon talagang ang family ay nasisira, ang government ay nasisira, pinamamahalan nga ng mga corrupt emperors. Yung panahon ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, I will build my church. So he built the church, established the church, and in Acts chapter 2, nakita natin the Lord added to the church. Okay, so, ang nangyayari ngayon, yung church na yan, which is the last horizon of hope in the world today, hindi na tamang palakad na nangyayari. Hindi ko sinasabi lahat Pero sa aking obserbasyon, ang nagiging boss na dyan, yung pastor na. Yung namamahala na. They became so strong. Meron mga patakaran na rin dyan, At siguro baka ibang paksabi, baka church organization. Opo. Bishop Pio, maraming salamat po dahil ipinakita niyo po sa amin na kung tayo naman ay magpapakumbaba at kikilanlin po natin sa harapan ng Panginoon itong mga pagkakasala po natin bilang isang bayan, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us. So Bishop Pio, maaari niyo po bang pangunahan ang atin pong mga taga-subaybay ngayon para po sa panalangin ng pagtatalaga sa atin pong bayan, sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo, Bishop Pio. Timoteo Kapitulo 2, mga talatang 1 hanggang 5. Ito po ay kalooban ng Diyos. Panalangin natin ang mga namumuno. At nung isulat siya ay napakasama ng mga namumuno
yung pinaka-emperador noon ang pumugot ng ulo ng mga alagad, tulad ni Pablo. Pero sabi niya, ipanalangin niyo yung mga ito. Kaya papanalangin po natin, salamat naman sa Panginoon sapagkat marami po tayong mga namumuno na gusto mapaigi ang ating bansa. So let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat kayo ay isang Diyos na nakikinig ng panalangin, sumasagot ng panalangin sa iyong paraan, sa iyong panahon, at para po sa iyong kaluwalhatian. Kaya kami po sa lahat ay nagpapasalamat sa mga namumuno namin na ang tanging gusto nila, Panginoon, maisaayos ang bansang ito. Maraming mga batas na ginawa sila, Panginoon, si kakaayos. Ito pong lately upang mabless ang mga senior citizens, Panginoon. At inamend po ito. Salamat po ng marami. At marami pong batas na makakatulong sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mo pa, mga mananampalataya doon sa Halls of Congress and Senate, Panginoon. Meron kang mga tao doon, Panginoon, nilagay upang maging patotoo, upang siya maging tanglaw ng madilim na parte na yon ng aming lipunan. O dakilang Diyos, salangin po namin ng mga Christians and those people who believe the Bible, who are lawmakers mula po sa Congress, sa Senate, at mula din po sa mga board members and governors and mayors, vice mayors, yung mga nagpapalakad mula sa barangay hanggang pinakamataas executive office, Lord. We pray na kahit paano, Panginoon, ay pakinggan ang tinig ng banal na Espiritu. Mahal mo ang mga Pilipino, Panginoon. You're not willing that any should perish, but all should come to repentance. So dalangin po namin ang aming presidente na kung may mga batas dyan na labag sa iyong banal na kalooban. Bigyan mo siya ng karunungan at discernment, Panginoon, na huwag aprobahan ito. At kung meron dakilang Diyos sa mga batas na sinasampa pa para aprobahan, at ang mga dulo nito yung kapapahamak ng aming bansa, Panginoon, na kayo nakakaalam. Lord, na hindi po matupad ito. Salamat po sa bakit meron na kaming pwedeng maging pulpito namin upang ipangaral sa salita ng Diyos. Nandyan ang National Bible Month, nandyan, Panginoon, ang National Baptist Day, nandyan, Panginoon, ang iba't ibang mga ordinansa para lang babuksan ang pintuan, mga paaralan, ang mga barangay, Panginoon, ay babuksan. Oh God, we pray in the name of Jesus. Na kayo po ang magbigay ng karunungan, Panginoon. Higit sa lahat ng mga pastor ay maaalala, Panginoon, na ang church is the conscience of the city. At kami manindigan sa katotohanan. At kami huwag mahila, Panginoon, ng mundo. At kami ingatan mo dakilan. Sawakan po ang lahat ng mga pastors and leaders and bishops that are leading. Hawakan mo, Panginoon, ang bansang ito. Rendahan mo, Panginoon. Mahawa ka po sa bansang ito. At higit sa lahat, padalagan mo kami ng conviction ng Holy Spirit na magsisit, sinabi, Panginoon, if my people, we got to be your people, the church, will humble themselves and pray. Yun ang aming ginagawa, Panginoon. Bigyan mo kami ng mapagpakamababang puso. Salamat po sa Far East Broadcasting Company na ginagamit mong ilawan, Panginoon, nagsasabog na liwanag all over the world. Halos every corner of the world, inaabot po ng Far East Broadcasting Company. Lalo sa Pilipinas, Panginoon. Palakasin mo sila, Panginoon, ang board members, ang mga supporters. Salamat po kay Heidi na napakahusay na host namin. We pray that you will anoint her always and her family, Lord. We pray that you will bless and make her a blessing. Pagpalaan yung mga programang ito, Panginoon. Paniningin mo, Panginoon, sa gitna ng lahat ng madidilim na parting yan, because the darkest the place, the brighter the light. So, salamat, Panginoon, sa iyo. Marami pa kaming dalangin. Salamat po sa pagkatan lahat ng ito, iyong pinakinggan, sapagkat may dalangin namin sa pinakamatamis na pangalang aming nakilala, ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Mga kaibigan, muli bukas po makakasama natin si Bishop Pio Tica sa espesyal na pagsahimpapawid po ng inyong FEBC Network News. At atin pong hinahangad ang pagkakaroon po ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. At yan po ay talagang matatagpuan lang kay Jesus. Kaya patuloy po tayong mamagitan sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. At bilang pangwakas, narito po ang nakasaad sa unang Juan 1:9.
Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa pangalan po ng buong pangkat ng FEBC Network News, ito si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Holy Week Reflections from Kay Arthur. Have you ever thought of this? Can God possibly understand my pain? Can Jesus fully understand what I'm going through? Do you remember when Jesus was betrayed by his closest friends? First was Judas, who betrayed him for 30 pieces of silver and a deceptive, deadly kiss. Rabbi. And who would ever forget Peter, who after boldly professing that he would never betray Christ, cursed and betrayed him not once, but 3 times. I do not know him. Go away. Have you ever been betrayed by someone close to you? By an intimate, trusted friend? Yes, Jesus understands, because he too was betrayed. Have you ever been abused, beaten, spit upon, falsely accused, and even convicted as a criminal for a crime you did not commit? Yes, Jesus understands, because he too was abused by evil men, was beaten and scourged to the point of death. The religious leaders slandered against him and hurled false accusations against him. His was a mock trial until he was finally convicted to die as a common criminal. Have you ever cried to God, asking him to rescue you, to let you escape, to save you from the horror you were about to experience? And yet, he did not. Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Jesus understands. Jesus cried 3 times to his heavenly Father and asked if God could spare him the cross he was about to bear. But God did not. He had a higher purpose in mind. Finally, have you ever felt forsaken by God himself? You cried, but it seems like he did not hear. He did not come through. God let you experience that horrible thing. He did not rescue you from that awful moment. My friend, Jesus understands.
He too was forsaken, forsaken by the Father, forsaken by the Spirit. And when he cried out, "It is finished," he paid the debt of sin that you and I can never repay. Jesus was forsaken so you and I can be forgiven, free, and can never be forsaken by God. This Lenten season, whatever pain you have, remember, Jesus' sacrifice on the cross simply means that when your hurt runs deep, God's love is deeper still. Let me honor you. Limang dekada na pala tayong magkakasama. 5 dekadang tawanan at kulitan. Alam mo, Sister Cecil, ma-appreciate ko pag niregaluhan mo ko ng FEBC Bicol. Ayan naman. Ano maganda, meron D-Way t-shirt. 5 dekada ng balitaan. Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Tinig Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang tanghali, narito ang mga balita. Ako si Raquel Camolandong. 5 dekada ng panalanginan. Panginoon, aming Diyos, naway maabot ng FEBC broadcast ang mga taong nawawala na ng pag-asa. Salamat Panginoon sa katiyakan na lagi po kayong naririyan upang dinggin ang aming panalangin. 5 dekada ng makabuluhang huntahan at talakayan. Sana all mainit. Kami po dito katitila lamang ng ulan. Talagang binanatan kami ng tuloy-tuloy na ulan. Natatandaan ko po before nang nasa high school kami, nag-invite po sila ng guest speaker from Pag-asa. So, sa weather, di ba po? Oo. Na sabi niya sa amin noon, 20 typhoons daw po every year. Tayo ang FEBC Bicol at ito ang CARE 104.3 The Way FM. 5 dekadang naranasan ang kabutihan at katagumpayan ng Diyos sa buhay ng bawat Bicolano. Pagkat ang kada kapangganahan hale sa satuyang kagurangnan. This is for you. I've come to tell you a story that's true. A story about a special man that I knew. The Son of God has come. The Son of God has come. I'm a witness. I'm a witness.